ibang lahi, oh. Sir! Gibbon system, Taki! Dapat, yun ang habulin natin. Malaya silang lahat kayo na gumagala sa Pilipinas. Malaya silang magnakaw kung ano man gusto nilang nakawin. Pero itong mga maliliit na manggagawa, hindi pa nahawakan ang pera. Nakuha na yung tax. Pero, saan napunta ang tax? Nandoon lang sa kalukuhan. Ngayon, tayo ngayon ang gusto nilang sikilin, nakahanda tayo. Kung tayo ay ikulong, dahil nagsasalita tayo, wala tayong magagawa silang siga. Pero iiral ang batas dito sa Pilipinas. Hindi iiral ang kapulastugan ng ating mga politiko. Dahil ang mga politikong yan, tayo ang naglagay. Siguro natatandaan ninyo sa bawat lugar ninyo, kayo mismo ang bumuto, kaya sila nandoon sa posisyon, di ba? Yan, ha? O ngayon, tayo rin ang magdesisyon na aalisin sila dahil hindi natin gusto yung serbisyong binigay nila sa atin, di ba? Wala tayong utang na loob sa kanila. Sila ang may utang sa atin. Dahil sila ang magnanakaw, hindi tayo. Correct. Ako kahit saan lugar, sasalita ako. Walang pwedeng pumigil sa akin. Sir, ano masabi mo, sir, Karapatan ko yun. Pero masabi mo sa ginawa nilang pag-lockdown ngayon sa papuntang Malacanang at lahat binilding nila. Oh, ibig sabihin takot sila. Takot sila sa sariling multo nila. Ganyan naman yun eh. Pag hindi ka takot sa sarili mong multo, bakit ka natatakot? Anong tinatago mo? Bakit hindi mo kausapin itong taong bayan? Kung anong kinagagalit nito? Bakit ka nagtatago? Hindi naman siya gagalawin ng taong bayan kung siya ay matino. Di ba? Tama. Ha? Pagka-airpolitis ka lang, hindi magawa eh. O ngayon, kung gusto nilang transparency, sabay-sabay tayo ngayon pakuha ng buhok. Sinong adik sa atin? Iyan ko ano yan kasi malalaman niya siya talaga. Ang problema sa kanila, ginagamit nila yung mga kapulisan, ginagamit nila yung mga aksesoris para takutin ang taong bayan. Pero nakita natin yung taong bayan, lumabas na. Wala nang takot ang taong bayan, wala nang makain. Sila na natutulog sa ilalim ng poste ngayon. Marami. Kung yan sanang buhis na yan ng gobyerno, inayos ng gobyerno, pinatupad ng maayos, binigyan ng kabuhayan itong mga mamamayan, hindi sana natutulog sa ilalim ng poste yung mga tao. Hindi sana natutulog sa ilalim ng kahoy. Hindi na sila naawa sa sarili nila. Pero ito, mga kasamahan natin, in fairness to sa ibang mga vlogger, ha? Matamaan ang mga tamaan. Magkano bang binabayad sa kanila? Bakit hindi nila masabi yung katotohanan? Yun lang. Ha? Hindi na alam. Alam ba nila? Aywan ko lang kung ano nakain ng mga yan. Alam nila mismo sa sarili nila na sila mismo isa-isa nila nakawan. Kagaya nito ngayon, mga vlogger kayo lahat. Bawasan na daw kayo ng tax. Actually, may tax na talaga yung vloggers. Binawasan na ng tax. 15%. Saan napunta ang tax ninyo? Ikawan. Doon sa flood control. Ha? Ang laki ng anomalya sa Pilipinas. Bago pa lang magsimula itong 2025 na eleksyon, sinabi ko na noon yan, very anomalous ang budget ng 2025. Ngayon sa kanang pumutok. Nagasta tayong malinis. Bakit din natin kausapin ng taong bayan kung talagang wala kang kasalanan? Diba? Sir, sa palagay mo, pwede bang itaas ang sahod ng mga empleyado kung ikukumpara mo sa laki ng ninakaw nila ngayon? Kung gagamitin yun as government subsidy doon sa iba't ibang, kumbaga, ng gobyerno o mga private agencies para may itaas ang sahod? May Kayang itaas ang sahod. Kayang itaas. Kung sa pagtaas ang sahod, kaya. Tulungan lang nila ang mga company na nandito na naghihingalo. Subsidy. Isubsidy nila. Makakabangon at maraming mga manggagawang mabigyan ng trabaho. Pero ngayon, mas marami ang illegal kaysa legal. Sir, pumasok ka ngayon ng transport. Lahat ngayon naglilipan na puro illegal. Dahil sa pira-pira. Sir, anong masasabi nyo doon sa mga grupo na gumagawa din ng rally ngayon pero ang sinisigaw ay laban corruption daw sila pero wala silang pinupunto kung sino dapat ang pababain at panagutin? Yun siguro baka hindi nila alam kung paano sila ninakawan. Kasi kung titingnan natin ang paggawa ng budget, huwag na tayo maglubuhan. Alam na natin kung sino. Bakit wala kang didireksyonin kung sino? Bakit ka pa pumunta dyan? Hindi mo pala alam kung ano yung pinupuntahan mo. Kasi kung pupunta ka lang dyan na para mag-rally, na wala kang direksyon, ano ba ang gusto mong gawin?
Sabihin na natin dahil sa korupsyon, sino ba ang korap? Bakit ayaw mo pangalanan? Natakot ka sa kanila? O mayroon kang gustong itatago? Kasi kung napunta tayo rito, para tayo mag-rally, dapat sabihin natin. Alam naman natin, politiko ang korap. Hindi naman yung mga tao na nandiyan sa gilid-gilid. Kahit kayo alam niyo sino yung tao na dapat panagutin. Andiyan na nga, lumabas sa sabi ko. Nandoon na, sinasabi na niya lahat. Pero bakit hanggang ngayon? Wala pang nakukulong. Trilyon ang nawawala. Hindi na naawa nitong mga bata na nandito na sa gilid ng lansangan, wala nang matirahan. Wala na mga trabaho, ilan pang kampaning masasara. Dahil sa paghihirap na hindi na makakabayad sa empleyado. Mga biktima ng mga nagre-retiro, hindi na babayaran dahil ang kampanya nagkadaluko-luko. Halimbawa na lang natin yung Pitrangco. Ang Pitrangco, number 1 yan sa buong Pilipinas sa transport. Pero, ngayon, ilan ang retirees? 72 retirees hindi na babayaran. Pati sweldo namin hindi na babayaran. Pumalit pa itong isang management na mayabang. Ginaharas yung mga empleyado. Ngayon, saan tutungo itong mga tao ngayon? Wala ka ng trabaho. Kapit ka na sa patalim, di ba? Paano naman uusan yan? Lahat ngayon, puro pira-pira lang sa kalsada. Number 1 kami mga driver na biktima. Tatago lang sa poste yung kasama nilang buhaya. Mamaya-maya, lalabas lang, naghahanap na may magpupungan. Oh. Sir, ano masasabi mo doon sa mga grupo na nananawagan ng Duterte resign? Alam naman natin ang punot dulo nito ay si Marcos. Pero hindi nila masabing Marcos resign, gawa daw na iimbestigahan pa daw nila. Ako masasabi ko sa kanila, na binabaliktad nila, karapatan nila yun, doon dapat tingnan nilang maigi. Bakit? Sino ba ang nagawa ng budget? Saan ba papunta? Sino ba nag-approve? Diba? Yung insertion fund ang pinagpugatan dito eh. Yung insertion fund, sino ba ang nag-approve noon? At bakit yun naisingit? Ha? Bakit mo isisigaw na pag-resignment mo si Sara at yun ang pananagutin mo si Duterte na tatay, yun ang pananagutin mo na 3 years nang nakaupo itong administrasyon na to. Diba? Huwag tayo maghugas ng plato na walang sabon kasi hindi makukuha lahat ng dumi. Kunyari, naghugas eh. Naghugas ng kamay eh. Pero naiwan pa rin yung tagal na natin alam yan. Huwag na natin lukuhin ang sarili natin. Yung mga nanawagan na Duterte daw pananagutin. Isa lang doon eh. Ang galit doon. Yung mga pamilya na tinamaan noong namatay noong war on drugs, yun yung mga galit. Pero, ang biktima noong mga adik na pinatay, nirip, mayroon bang justisyang nakuha? Yung mga pulis na involved doon, nakulong na yung iba. Sinabi na ng Korte Suprema. Bakit pa natin maglulukuhan tayo? Kung sila natuwa sila, kami hindi. Okay? Doon lang tayo tama. Ayaw ko doon sa mali. Pupunta ka sa rally, wala kang direksyon, sisigaw ka lang korupsyon. Sino ba na-corrupt? Bakit din natin pangalan? Si Sandy ko nga, pangalanan na niya. Takot ka dahil nanakot na silang makulong. Kung takot ka, nanakot sila na makulong, bakit ka mag-rally din? Bakit ka mapunta? Dahil ako, makulong man ako, dahil nagsalita ako na dapat bumaba yung inayupak na yan. Hindi ninyo maalis, nasisigaw ako na Marcos resign. Marcos resign, tama. Dahil hindi mo na kaya gampanan ito. Kasi kung kaya mong gampanan, ipakulong mo na lahat yan. May karapatan kang mag-order na ikulong na yung lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. At ipatupad ang batas ng batas. Hindi ito lang mga maliliit ang habulin mo. Ha? Bakit lang yung mga maliliit ang habulin? Tayo lang ba ang kaya nila? Yung mga tao na dapat habulin na ikukulong, hindi kaya? Sir, last question. Tawag dito, ano oras po tayo magsisimula magmamarcha papunta Ito na doon? po, kayo natin lang po. Ngayon na po. Sir, final message sir sa mga kababayan natin na nanonood online.
Sa mga kababayan natin na nanonood na online, lumabas kayo, pakinggan natin, dahil lahat naman tayo biktima, dahil hindi ito ang katapusan ng rallying ito. Dahil sa pagkakaalam ko, pag sa ngayon, itong rally na ito ay hindi pa bumaba. Nandito naman yung mga kasama natin, mga Muslim sa Mindanao, nandito na rin sila. Sa palagay ko, mayroon akong nababalitaan na ito mga nasa probinsya ay kumikilos na rin. Dahil hindi na rin sila papayag, dahil sila rin na isa rin na pagnakawan. Huwag nating hintayin na yung mga nasa bundok po si pagbaba para sumali pa rin sa rally. Dahil yun ay hindi kadaya sa atin yun. Yung mga taong yun ay may ibang mga hanggan. Kaya hanggat maaaring mapigilan, ay tayo gumawa ng paraan na para tayo na lang dito ang makikibaka na ito matuldukan itong problema. Salamat, sir. Isang bagsak. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Salamat, sir. Salamat. Bagay ka na maghanap po yan. Maging activist. Salamat, sir. Salamat. Si Jesse Olivar po yan. Pakilala ko na, sir, sa mga nagtatanong, sir. Number 11. Sa mga nagtanong, Kaya mga kababayan, magpamarsya na tayo papunta ng liwasan. Ano po data? Ma'am Chona Fabri, shoutout. Pedro Hill. Wash out sa inyo lahat dyan. Ayan, nag-aanda na po tayo kasi we're going to Liwasan Bonifacio right now. Together with Ibang Lahi. Tingnan nyo naman, oh. Let's go, Marcos Resign! Okay, ang dami na palang tao doon sa likod. Mga kababayan, ang dami tao na po doon sa likod. Kung mapapansin niyo yung mga vlog na yan. Yan po yung mga vlog na mga manggagawa, aklo. No? Mga manggagawa ng agto, mga kababayan. At makikita nyo, naka-plaster na po yung mga sasakyan or mga motor dyan para magmarsya or magkarapan papunta ng Liwasan Bonifacio, mga kababayan ko. Sit na po. Maya po magsisimula na sila at ang gagawin natin, isusundan na po natin sila para sa seguridad na rin po, no? Kasi may mga kumakalat na balita kagabi, no, na meron daw yung manumang gugulo sa Liwasan Bonifacio. Hindi natin alam kung totoo po yun, pero mas maigi ng handa po tayo. Actually, hindi na Rizal yung mga dahil. Liwasan? Doon din kami galing. Doon kami galing na una kami pumunta sa iyo. Gusto mo pahuli. Kaya nga eh. Doon lalaki. Marami. Tara, let's go mga kababayan. Marcha na! Marami to mga kababayan ko, marami to. Mapapansin nyo, ang lahat ng sinisigaw po natin dito, BBM resign, puntuhin natin ang ugat ng corruption mga kababayan ko, BBM resign. Kaya John Vic Remulla, king ina mo, kung gusto mo kami arestuhin, punta ka na dito, tanga. Pansin nyo mga kababayan ko. Kaya paki-shoutout kay John Vic. Itag nyo si John Vic. Share nyo to, itag nyo to mga sir. Si John Vic Remulla. Pakitag. Pakisabi na ito yung aarestuhin niyang sisigaw ng Marcos Resign. Marcos Resign daw. Marcos Resign!
Dito ka mo siya sa ano, pumunta ma'am. Kasi nandito yung magsisiyo ng Marcos resign. Hello, gabi, no? Ay, pati paglahi, oh. Sir! Ibon system, takie! Okay. Makikisa rin si Apa. I wanna join! You want Marcos resign? Nakikisa rin sila mga kababayan. Marcos resign daw. Mga foreigner natin, nakikisa na sa lahat. Dami pala dun, no? Ay, marami-rami din pala ito mga kababayan ko. Mapapansin nyo, di ba kasama itong mga motorista, no? Na kung saan nakakarabat sila papunta ng Liwasan Bonifacio, mga kababayan ko. So, tayo ginagawa natin dito. Mapakita lang syempre sa inyo live. Walang putol to, walang edit. Live na live to. Sir, mamatansya natin sir, mga ilan po yata nakikilaw sa atin. Kinukusa ng polis yung Marcos. Asya mo, mga ilan. Pagkatutukan nila. Okay na eh. Panagay ko, mga 5,000 po yung makikilahok sa atin dito mga kababayan ko para manawagan ng Marcos resign. Kinukusa ng ano. Pinicturean nila yung may nakalagay na Marcos resign. Oh. Record nila yan syempre. Bakit hindi maka-abante? Anong ginagawa? Sir! Gusto ng init! Nag-init yung Thank you, maraming salamat po. Ayan na, magsisimula na po sila. Dito po yan sa ma'am, Banquero Street, no, Escola, papunta po ng Liwasan Bonifacio. Sa mga pupunta, Liwasan Bonifacio po tayo, Liwasan Bonifacio. Lapit dito. Lapit. Iba, bawat tanay. Wala nang lalabas. Mga kababayan. Oh, teka lang. Okay, teka lang. Gamit namin, lahat. Marcos resign! 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 Nakita natin mga kasama para mag-iboto. Marcos resign! 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 Lala, diretso! Bayugan City, Mindanao, Mangagoy. Oy, Mangagoy, Silingan. Mangagoy. Union side. Mangagoy. Mangagoy, Union side. Silingan, yaw. Bayugan City. Tanaw tayo, Silingan diri, oh. Sur. Tatay. Asa sa Mangagoy? Sa Karamkam. Karamkam. Sarapay. Ito na ng Mangagoy. Wala, di mo kagasawa. Yun lang. Mga kabayan, may mga kapitbahay pa tayo nandito. Let's go. Marcos resign! 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 Marcos resign!
Marcos, Marcos magnanakaw. Marcos, Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Marcos Rizal! Marcos Rizal! Teka lang po. Ata muna. Marcos Rizal! Marami-rami to mga mami sir. Palagay share po, palagay share para makita ni John Vic Rimulya. Puntahan niya tayo dito, no? Okay, kulong niya to lahat. Ilalim. Ilalim na muna, sir. Ilalim. Marcos Rizal! Sabagsak! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Sir G Salatar, sa harap sa dyan, mayong hapon. Thank you, thank you. Ayan, ang dami mas mga nauna na po doon na mga motorista, no? Basta ang bilang na makakalahok ngayon dito sa panawagan natin mga kababayan ko, higit 5,000 daw po. No? Sektor lang po yan ng mga manggagawa, mga mamin sir. Thank you Sir G Salatar. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Napapaos na po ulit tayo. Thank you, thank you. Marcos Rizal! 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 Marcos Kuya, kasama natin mga bayan ito, kasama ko sa negosasyon. Wala tayong mga rider. Riders dyan. Ano? Apis Brad, kakao kayo. Grabing init. Pakilike and share mga kababayan ko, no, kung gusto nyo itag nyo pa si John Vic Rimulya para makita niya. O sa si Gibo, Siluro, pakitag. Para makita niya, ikulong niya lahat ng mga sumisigaw ng Marcos Rizal. Para ipakita ang pwersa ng mga manggagawa. Grabing init, makakuha na natin ako. Ay, sige lang. Sobrang kapal. Lahat ng nakikita nyo motorista, mga mamin sir. Lahat po yan nakikisa sa panawagang Marcos Rizal. Okay ba signal natin dyan? Okay po ba?
po, palike and share. Marcos Rizal, Marcos Mangang, Marcos Iwi, Marcos Tanga, Marcos Mandarambong, Bong Mandarambong. Kanan tayo, pati mga tao, pasok sa loob ng liwasan. Yung primero mo dyan, kami na sa natin doon. Sa gitna, pasok natin. Yung motor ha, doon yung paparada sa tabi ng mga basa. Tapos yung tao, doon sa gitna. So hindi tayo dito diretso. Diba? Correct, tama po kayo po. Kakapana na mukha na lang si Bibi. Lahat naman ang motor dito sa akin. Lahat naman ang motor dito sa akin. Ipapit ang doon pagkakit ko yung mga basketball. Sasakyan dito na soyan. Sa mataas diretso. Antay lang. Liwasan Bonifacio po, liwasan Bonifacio.
Bongbong Marcos ang panawagan sa mga magsagawang Pilipino. Marcos resign! 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 Ano tayo mga agoy? Agoy. Sa YouTube. Tapawin yung PH. Marcos resign! Dami tao dun, no?